Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito magandang pag-usapan po ito ano po, no? Ito hong plano po ni President Donald Trump na i-sanction po itong ICC ano po, no? International Criminal Court dahil ho dito sa kanila hong paglabas po ng warrant of arrest laban po kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isa pong kaalyado po ni Trump. At tingin po ni Trump ho dito mga kabida sa ginawa po ng ICC, ang uri ho daw ng pang-aatake ano po, no? Sa soberanya unang-una at pangalawa po interest po ng US at pangatlo kaalyado po ng US, no? Ito pong si Netanyahu ano po, no? Now ang tanong po dito is meron kaya itong epekto dito ho sa kaso ni Digong ano, kung saan po ay iniimbestigahan ngayon ng International Criminal Court ano, dito ho sa plano ho ni Trump na i-sanction po itong ICC mga kabida. Now, bago yan, himay-himayin po muna natin ito hong kapasidad o ito pong kakayahan po ng US na i-sanction po itong isang international body kagaya ho ng ICC mga kabida na create po ng Rome Statute ano po, no? Alright. Now, ano bang pwedeng magawa po ng US na is para i-sanction po itong ICC? Unang-una po, ang kakayahan lang po ng US mga kabida is to restrict the officials of ICC ano po, no? Like for example, economic sanction, okay? Kung itong mga officials na ito may mga propiedad, may mga investments po sa US, hindi na ho nila pwedeng galawin 'yon ano? So in short, restricted na po sila doon ano mo, mga kabida. Pangalawa po, okay, visa restrictions. Okay, kung ito pong mga officials ng ICC may mga US visas, hindi na po nila pwedeng gamitin yan, ano? Kasi restricted na yon kung sakali yung i-impose po yung restrictions laban sa kanila, no? Pangatlo po, mga kabida, yung influence po ng US over doon ho sa mga bansang sumusuporta po ng o sumusuporta sa ICC, ano po, no? And as far as I know, base doon sa aking research, meron hong 123 members po itong International Criminal Court, no, na mga bansa all over the world, mga kabida, no? From Africa down to Asia, no? European Union, ayan. Yun po yung mga miyembro po ng ICC. At dito sa 123 countries, hindi ho kasali dito yung US. Okay? Yung US, China, Russia, and India, ano po, no? Hindi ho sila mga signatories, mga kabida. Alright, when it comes to operation, finances, may financial support ba yung US? Ang sagot dyan is no. Wala ho silang direct financial support doon ho sa ICC. Meron ho silang indirect support. Like for example, yung ICC po mga kabida magre-request po sa US na i-retrieve yung isang document doon para doon ho sa kanilang iniimbestigahang personalidad. So pwede hong gawin yan ng US, ano po, yung tulong na hihingiin po ng ICC sa kanila. Yun yung indirect support po ng US, ano? Okay? Now, balikan po natin itong question po natin kanina kung meron po bang epekto dito ho sa kaso ni Digong. Ang sagot ko dyan mga kabida, wala. Okay? Wala hong epekto yan. Bakit? Kasi unang-una po, si Digong po ay isang ordinaryong citizen na lang. Hindi po siya Pangulo po ng Pilipinas, ano? Okay? Ang sinabi po ni Trump na hindi ho niya o hindi po siya papayag na atakihin yung kaalyado po niya, no? Okay? The Philippines is one of the allies of US, ano? Okay? Pero since si Digong po ay hindi ho Pangulo ng Pilipinas, he does not represent the country. Okay? So wala hong rason na isakripisyo po ni Trump, no? Yung magiging kritisismo sa kanya, no? Sakali hong pipigilan po niya yung ICC na mag-imbestiga po laban kay Digong, ano? Pangalawa po, kahit na po walang o may sanctions po itong US sa kanila, hindi ibig sabihin po mga kabida na hindi na-aandar po itong ICC, ano? Kasi in terms of operational expenses, wala hong binibigay kahit $1 po itong US sa kanila, no? Ang sumusuporta at bumubuhay sa kanila mga kabida ay ito pong 123 countries. Okay?
So walang epekto yung sanction when it comes to operation po ng ICC. So, ibig sabihin, magpapatuloy pa rin yung kanilang operation, yung kanilang mandato, kahit na po may sanctions na i-impose po itong US laban ho sa kanila. So, magpapatuloy pa rin yung investigasyon po nila laban po kay Digong. Kung meron pong nakita o makikita silang prima facie evidence laban ho kay Digong, so that's the time, mga kabida, pwede ho silang maglabas ng warrant of arrest. Yung nabasa ko po sa social media na ihihinto na raw yung investigasyon, yung hindi na raw maglabas po ng warrant of arrest itong ICC, hindi yung totoo, no? Hindi yung totoo, mga kabida, no? Dahil po, ang sabi ko po kanina, sa kapila po ng restrictions na i-impose po ng US ay hindi ibig sabihin na mag-stop na po yung operation po ng ICC, ano? Kasi andyan pa rin yung 123 countries. Maliban lang siguro, okay, ito, maliban lang siguro kung ma-convince po ito lahat ng US, no, na wag suportahan po itong ICC. Yan. Possible yan. Ano po, no? Pero I doubt na makukonvince po nila yan, ano? Siguro may makonvince po sila pero hindi lahat. Ano po, mga kabida? Mantakin nyo, 123 yan. Okay? So, yung 123 countries, may kanya-kanyang mga desisyon yan, ano po, no? At saka may kanya-kanyang interest yan, ano? So, hindi ho yan basta-bastang magpapadala kung ano yung dikta po ng US, ano po. Kahit na po kalyado po nilang US o kalyado po sila ng US, pero may sariling desisyon yan yung mga bansa na yan, ano po. At siguro sa kanilang sarili o sa kanila pong experience, maganda yung naitulong po ng ICC po sa kanila, ano po, na mga kabida. So, yun po. So, as to the effect, doon ho sa kaso ni Digong, wala hong epekto yon, yung sanction o yung planong sanction po ng US, mga kabida. Alright? So, malinaw tayo dyan. Sana may natutunan po kayo, okay, sa aking research, okay? Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.